Screenshot nyo guys. Para lang po ito sa one channel connection. Ayan. Okay. 20 watts tapos dalawang 10 watts. Malakas yan guys. Ba? Ang lakas ng kalabog nito. Pag may natutunan ka, ituro mo sa iba. Libre lang naman to, ba't pa ipagdadamot, diba? Reggie TV nga pala, sige mag-subscribe ka na para updated ka palagi sa bawat upload ko pa. Ayan, so marami nagtatanong. So, paano daw ba magkabit ng tatlong speaker sa maliit lang na mini amplifier board na to? Kasi yung mga ganitong amplifier board ay nasa 20 to 40 watts lang to. So, malakas na rin naman siya. Kung pang sound lang din naman siya. Tapos ang kagandahan pa niya, pwede rin siyang karaoke. Ayan, kung nakita nyo. Meron din siyang echo dito tsaka volume. And then, siyempre ito yung pinaka main volume ng ating amplifier. Tapos meron siya dito mga button kung saan dito yung mode at next niya play at saka yung pause. And then, siyempre, meron din siyang TF card o USB. Siyempre, yung setup nito mga boss ay ganito. So, yung dalawa nito ay naka full range. Naka-series po ito, no? Naka full range po ito, naka-series. And then, yung itong sub naman natin na mini sub ay naka-parallel. Ganun po ang setup. So, anong watts po ba ang bagay sa mga ganitong amplifier board? So, ganito mga boss. Ang subwoofer mo mga boss, dapat naka 20 watts. Pwede po yun, naka 20 watts na po yan. At match po yan dito sa amplifier. So, itong mini instrumental natin, ilang watts po ang makakaya. So, 10 watts pareho. So, buo na po yung ating 40 watts. Ngayon, ang gagawin natin, itong dalawa na to ay isi-series connection po natin para mas lumitaw ang base nito kasi pagka pinarallel po natin ito pareho, may possible po na mas malakas yung instrumental nito at lulubog po itong ating subwoofer kasi wala po itong knob treble bass na adjustment or ina-adjust para palitawan po ating mga bass. Pero ang connection po nito guys ay 3-way connection, hindi po 3-way speaker. Magkaiba po yung 3-way speaker. Ang 3-way speaker guys ay ganito. Isang sub, isang mid-range at isang tweeter. So, dahil naka 3-way connection tayo, ang tawag po sa ganitong connection ay 3-way connection. Ikaw po yung magde-decide kung paano mo po paganahin ang tatlong speaker sa iisang channel. So, ganito guys, so share ko sa inyo, ito po yung tamang setup ng pagkabit ng ganitong mga speaker. Ulit ko guys, ito po ay naka-series. So, magiging full range po siya. Tapos, ito po ay naka-parallel. So, sa isang channel lamang. Kasi sinubukan ko na ito, pinarallel ko po sila lahat, ay namamatay po ang amplifier. Left and right, tapos ito naman po yung sa center natin. Pagka 3-way speaker naman mga boss, ito po ay sub, mid-range at ito naman po ay tweeter. Po magkakaiba po ng connection po yon. Sa 3-way connection naman ay iisa lang po ang connection na kanilang pinagkokonikan. So, ganito po yung connection mga boss. So, papakita ko na po sa inyo. May diagram po tayo dito para mas masundan nyo. Ayan. So, nakikita nyo ba mga boss? So, ayan po yung tamang setup mga boss. So, ito pa yung tamang connection. Dito po mga boss sa left, ito po ang tinatawag na left, no? Ito naman right. So, right, left, tapos right, left. Ayan, okay? Tapos dito naman, negative at saka positive. Ayan, tapos dito naman sa left ay papunta naman dito sa right. Tapos yung left niya, tapos papunta naman dito sa kanya amplifier na left din. Tapos yung right na connection dito sa speaker, papunta naman dito sa positive. Nakalagay yan guys, so amplifier, one channel lang guys. One channel. Ito mga guys ay para lang po ito sa mga 20 watts. 10 watts at saka 10 watts. Kasi match na match po yung ganitong setup sa ganitong mga amplifier board. Kung mayroon kayong mga ganitong amplifier, kung gusto nyong pagandahin pa yung mga sounds niya, kasi ganito kasi guys ay isang channel lang kasi to. Pero siyempre dahil mayroong match na pakapamaraanan kung paano siya i-connect, ay ganito po yung gagawin nyo.
So guys, screenshot nyo po ito para masundan nyo. Ayan, ito po guys, no, nakaharap po itong speaker natin, nakaharap. Ayan, nakaharap po yan. Nakaharap. Kasi, bakit na nakalagay dito yung right sa left? Kasi, nakaharap po. Ganito po yan guys, no. Ganyan guys, pag tinalikod nyo kasi yung speaker, ganyan guys, oh. Ayan. So, mapupunta dito yung kanyang positive. Ito kasi yung kanyang polarity. Ito yung positive niya. 'Di ba? Pag nakatalikod kasi yan guys, so dito yung kanyang red at dito naman yung kanyang black or left or negative. Tapos dito naman yung kanyang polarity or kanyang positive. Kaya dahil sa diagram natin, nakaharap yung kanyang speaker, kaya ganito po yung diagram niya para di po yung magkamali. Yan guys, pag nakaharap na kasi yung speaker sa atin, ang positive ay nasa left na. Pero pag nakatalikod yan guys, ay nasa right yung ating positive. So, ganun lang po guys ang pagka-connection. So, screenshot nyo guys. Para lang po ito sa one channel connection. Ayan. Okay? 20 watts tapos dalawang 10 watts. Malakas yan guys. Basta mga ganitong Bluetooth amplifier ang mga gagawin nyo. So, siyempre, hindi natin pwede na hindi natin itry. Ba? Ang lakas ng kalabog nito. Oh. Nagbabibrate dito sa ating lamisa. Oh. Oh. Kahit isagad natin yan guys, hindi yan basag. Kasi tama po at match po ang ating wattage at ang ating ohms dito po sa ating amplifier board na ganito. Tama po ang ating setup, tama po ang pagkaka-balance ng ating wattage. Kaya lang naman natin siya siniris dito guys. Ginawa nating full range to, dalawa. Kaya naman natin siya siniris para mas lumitaw ang bass ng gitna. 'Di ba? Mas balance. Mas maganda kasi kapag litaw yung bass at nakabalance po yung instrumental. 'Di ba? Kasi kung mas mataas ang instrumental, yung bass po lubog. Yun po yung tamang sukat guys no ng pag sit up ng mga speaker para mas maganda yung ating setup kahit mga ganitong Bluetooth amplifier lang. Sinubukan ko kasi guys na i-parallel to lahat ay nakikita ko parang mababasag tong ating speaker na to na maliit. Mababasag niya kumbaga parang malalagot yung yung kanyang voice coil kaya siniris natin para hindi siya mapersa. Kahit i-volume natin guys ng todo, hindi po siya malalagot kasi baka mabasag, masira naman po yung voice coil niya. Okay, so ito. Sagad natin. Oh. So, ayun lang guys. Siyempre kung bago ka pa lang dito sa account na to, ay humihingi pa ako ng follow. Siyempre, pa-share na rin para sa mga nagdi-DIY speaker po dyan para matuto rin po sila ng mga setup at mga tamang setup po o tamang wirings para kahit papano ay hindi man tayo magaling mga boss pero nag-share tayo ng tamang setup at tamang paggamit ng mga koneksyon para kahit papano maging safety naman po ang ating mga amplifier. Ayan. Kasi yung mga amplifier kasi mga boss ay yun po talagang pinakamahalaga sa lahat. At syempre mga boss, kung bago ka lang sa video na to at napadaan ka at napaklik ka sa video na to, video na to ay para sa mga baguhan at gusto pong matuto ng mga setup na ganito, ay huwag naman pong kalimutan na mag-follow, like, and share. Syempre, maraming salamat mga boys, and susunod na video natin, kita-kits ulit tayo. Thank you!